Look, who's coming mga dudes? Akala ko tuloy mo na nakalimutan ng pabalik ng mansyon. Malayo pa, natatanong na niya ang nakakasorang mukha ni Ace. Ang panganay niyang kapatid. Mabigat ang dugo niya rito kaya di niya ito pinapansin. Nilagpasan niya lang ang lalaki at naupo siya sa couch na para bang di ito nakita at narinig. Siya na lamang ang hinihintay ng tatlong kapatid sa malawak nilang sala upang maumpisahan ni Atty. Manalo ang pagbasa ng last will and testament ng kanilang ama. 25% ang makukuha ng bawat isa sa mga anak ko. Mapupunta sa panganay kong anak na si Ace Gonsalvo, ang 50 hectare yung lupain ko sa Santa Rosa. Kasama ang mansyong nakatayo roon. Kay Aidan naman, 50 units kong apartment sa Balintawak at 20% shares ko sa PMH Hospital. May iwan kay Anton ang 3 kong condo unit, MKP Tower, at 20% shares ko sa GBI Busliner Corporation. Ang pangatlo kong anak na binata naman na si Emil Gonzalvo ang magmamana ng 50 hektarya na lupain ko sa San Mateo at 30% shares ko sa Dress Up Company. Mabuti na lamang, ito talaga ang target niyang makuha. Mapapasa kanya ito kung makakapag-asawa siya sa loob ng 3 taon. Kung hindi siya may kakasal sa naibigay kong panahon, ay paghahatian ng 3 niyang mga kapatid na si Ace, Aidan at Anton ang mga ari-arian at pera na mamanahin niya. That's unfair. Napakuyom siya ng kamao, may karugtong pala. Di natin maaaring questionin ng last will ng iyong ama. Ito ang nakasaad na testamento, di natin mababago pa. Nakakalungkot naman yan, Emil. Kapag si Ace talaga ang nagsalita, naiinis siya, nangaasar man ito o hindi. Ayaw niya makita ang mukha nito. Ibig sabihin ba, magkakaroon ng one big party sa San Mateo? May panunod yung wika naman ni Anton. Tawang-tawa ito. Ang tanong, kung mayroong babaeng magpapakasal dyan, alam naman natin kung gaano kasama ang ugali niyan. Unti-unti na siya napipikon sa walang tigil na bunganga ni Ace. Mabuti sana kung matino naman ito. Sa kanilang dalawa, mas hayop pa ito sa kanila. Mabuti na lang mahaba ang baon niyang pasensya ngayon. Kung hindi ay bumagsak na ito sa sahig sa isang sipa niya lang. Idinaan na lamang niya sa tawa ang inis rito. Kung noon, wala pa akong kwenta may nagkakagusto sa akin. Ngayon pa kaya na lamang na ako sa'yo? Kahit pa abogado ito, di hamak naman kung patanyagan lang naman ang pag-uusapan, mas higit siyang kilala kesa sa mga kapatid niya. Kung ganon, magpapataba na ba ako ng baka? Si Anton uli. Hindi na kailangan. Di ko naman kailangan ng bonggang kasal. Para saan pa? Props lang naman yon para makuha ko ang mana. Sabi niya. Yan ang wag mong gagawin, Emil. Ayoko mapunta sa kung kani-kanino lang ang mga kayamanan natin. Wala na kayong pakialam doon, Mama. Sa akin naman ang pera na yon. Hindi ako papayag. Matigas na sabi nito. Napatayo siya bilang protesta dito. Bakit kasi hindi ka nalang maghanap ng totoong mapapangasawa mo, Emil? Huwag na kayong umasa na makakahanap niya ng matinong babae. Sino bang papatol sa kanya? Kundi kagaya niya rin na walang kwenta. Wow, sa'yo pa talaga galing yan, Ace? Aniya, may sarkastikong ngisi sa kapatid. Bakit? Masakit ba? Kung di ka gago, di kayo pagpapalit sa iba ng ex mo. Kung sa katauhan mo ibabata yung pagiging isang matinong lalaki, then, magpapakasamaan na lang ako. Tama na, Emil. Saway ng ina na si Doña Anastasia. Kapag di pa nito sinaway ng ina, tiyak mapupunta na naman sa sakitan ang sagutan nito. Huwag akong pagsabihan niyo, Ma. Tung anak niyong anghel. Napataas tuloy boses ng ina. Bastos ka talagang bata ka. Sinadya niyang inisin ng ina. Kahit naman magpakabait siya, sadyang tarantado ang tingin nito sa kanya. At dahil sa ugali mo, sinasabi ko sa'yo, di ka na makakapangasawa ng matino. Tandaan mo yan, walang matinong babae na magtsatsaga sa'yo. I don't care. After all, I don't need a fucking wife. Ano namang gagawin ko doon? Pero issue lang hatid sa akin nun. Kaya lalo nang nadagdagan ang kulubot nito sa noo at tingin niya ay umuusok na ang bumbunan nito. Mas mabuti, para walang mapunta sa'yo maski piso. I won't let that happen, Mama. Ang akin ni akin. Narinig mo ang kondisyon niya, Emil. Di ka makakakuha ng mana hanggat wala kang asawa at di ang patay ang mag-a-adjust sa'yo. Tama na, Emil. Mabuti pa umalis ka na. Narinig mo na ang lahat ng dapat mong malaman. Saka ka na lang bumalik kapag may asawa ka na. Naimbyar na rin sa kanya si Ace.
Hindi niyo ko kailangan ipagtabo yan. Aalis ako kahit di niyo sabihin. Pagkasabi niya ay agad din naman siya lumabas ng mansyon. Wala siyang balak na magtagal pa dito. Kundi lang sa mamanahin niya ay di na siya aapak sa lugar na yon. Kaya lang syempre, di niya maaating ipaubaya sa kapatid niya ang para sa kanya. Kaya tiniis niyang makita ang pamilya na tingin ay nagtaksil sa kanya. Buisit! Anas niya. Nahampas niya ang manibela sa sobrang pagkairita niya. Mag-asawa talaga? Bakit naman yun pa, Papa? Kausap niyang ama kahit patay na ito. Nananadya ba kayo? Alam niyo naman na wala akong balak na lumagay sa magulong buhay. Pakiramdam niya, lalong sumikip ang ugat niya sa sentido ng mga sandaling yon. Ipinangako niya sa sarili na di na siya mag-aasawa pa kahit kailan. Naalala niya ang panahon na dapat ay kakasal na siya, kaso di na siya sinipot ng bride niya. Nalaman na lamang niya na tinanan na pala ito ni Ace. Mismong kapatid niya inaswangan dapat sana na babaeng pakakasalan niya. Ang masama ron, wala man lang siya narinig na reaksyon ng ina. Boto ito sa dalawa. Pakiramdam niya, di lang isa ang nagtaksil sa kanya, kundi 3 niyang kapatid. Simula noon, di na niya binuksan pa ang sarili sa iba. Nag-focus siya sa pagpapaunlad sa sarili. At ngayon na matagumpay na siyang negosyante, di lang sa Pilipinas, maging sa Southeast Asia matunog ang pangalan niya. Kahit di niya kunin ang pamana ng ama, mas mapera pa siya kaysa sa mga kapatid niya. Pero syempre, di niya yun basta ipapaubaya sa mga ito. Minsan na siyang pinagkaisahan ng mga ito at di na yun mauulit pa. Amiel. Napatingin siya sa unahan na makitang nasa unahan ng kotse niya si Avery. Napalabas tuloy siya. Bakit ka ba nariyan? Malamig na tanong niya sa ex-nobya. Hindi mo naman tototohanin ng sinabi mo na magpapakasal ka, di ba? At bakit? Natatakot ka ba? Baka makuha ko ang pinaghirapan ng magulang mo? Major stockholder kasi ang papa niya sa kumpanya ng ama nito. At sa kanya yun mapupunta kapag ikinasal siya. Alam ko, kaya wala ka sineseryosong babae sa ngayon. Dahil ako pa rin laman ng puso mo, hindi ba? Confident ang babae na para bang haling na haling pa siya rito. If you think that you're the reason why I'm not yet getting married, then you're stupid. Mariing wika niya. Mahal pa rin kita. Nagkamali ako sa pagsama kay Ace. Yayakapin sana siya nito nang itulak niya ito. Don't ever do that, Avery. May kalakip niyang babala dito. Hindi na ako pumupulot pa ng niluwa ko na. Marumi. May kalakip pang pandidiri ang makikita sa mukha niya kaya bahagyang napahiya ang babae. Bumalik siya sa kotse. Mabilis niya itong pinasibad palayo sa lugar. Isa pa ito sa dahilan kaya ayaw niyang bumalik sa mansyon. Makailan na siyang beses na nilapitan nito upang makipagbalikan. Di worth it ang babaeng to para magkasala siya. Denial niya ang numero ng sekretarya niya habang siya ay nagmamaneho. Agad naman nagring ito. Celeste. Yes, sir. Hanapan mo ako na magiging asawa. Pardon, sir? You heard me right. Celeste, hanapan mo ako na mapapangasawa. Isisend ko sa'yo ang mga katangian na hinahanap ko. Pagkasabi niya, pinatay niya kaagad ang telepono. Siguro naman kapag kasal na siya, titigil na si Avery sa kakabuntot sa kanya. Bukod doon, makukuha niya rin ang mamanahin niya. Napamura siya nang nabusinahan niya ang isang tricycle nang bigla na lamang itong tumawid sa harap niya na walang signal. Napahinto tuloy siyang wala sa oras, kasabay na malakas na kalampag sa likuran niya. Pushit! May bumangga sa kotse niya, napababa siya na wala sa oras. UP ang likuran nito. Hey, ikaw, bulag ka ba? Nahawakan niya agad ang kwelyo ng lalaki. Sorry sir, bigla kasi kayong huminto. Ako pa sinisisi mo? Hindi sana ako hihinto kung walang tumawid sa harap ko. Kayo talaga mga tricycle driver, di kayo nag-iisip. Mga wala kayong utak. Bitawan mo ang kapatid ko. Sigaw ng angkas ng lalaki sa likod nitong payatot na lalaki na may suntok kaagad sa kanya. Mabuti na lamang at nakailag siya at itinapon niya ang lalaking hawak at ito naman ang dinampot niya sa braso. Matiim niya itong tinignan. Ang buhay niyo kulang pampambayad sa halaga ng kotse ko. Dinuro niya ito, dahilan para mag-init ang ulo nito. Palibhasa, paliig niya lang ito. Parang papel sa gaan ay naihagis niya agad dito sa kalsada. Rumesbak naman ang kasama nito na nooy nakabangon. Kung kapatid niya nga lang na 3, kasi laki niya di niya inuurungan. Ito pa kayang 2 gatingting na to. Naginawa niya lang punching bag. Tama na sir, kami na bahala sa kanila. Saway ng pulis na lumapit sa kanya.
Doon niya lang napansin na namamagana ang mukha ng huling lalaki at putok ang labi nito. Marahas niya itong itinapon sa dibdib ng pulis. Siguraduhin niyo lang na mabubulok sa kulungan tong dalawang to na panira ng kotse ko, ha? Kundi, kayo yung ipapatanggal ko sa trabaho. Dito na lang po, Manong. Wika ni Chantal sa tricycle driver na nasakyan niya. Heto po ang bayad. Pagkabayad niya, tinungo na niya ang pintuan papasok sa kanilang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Ang mabangong simoy ng niluluto ng ina ang agad-agad nanunuot sa ilong pagpasok niya. Ano yan, Nay? Para bang bigla siyang nagutom. Pakbet, anak. Pakbet lang pala. Akala niya kung ano. Bakit ba kay bango ng ginisang bawang sa pang-amoy niya? Maghahain na po ba ako, Nay? Aniya. Sige anak, kakain na tayo. Naglalagay siya ng plato sa mesa nang mapansin niyang sila lang ng mag-ina sa bahay. Si tatay po pala. Wala anak, may nilakad eh. Napansin niya kaagad ang tila may kaunting ngatal sa boses nito. Sina Kuya Noah po at si Kuya Cardo, nasaan sila? Parang kahapon pa niya ito din napapansin. Usually, narito na yung ganitong oras. Yun na nga ang malaki nating problema, Chantal. Napakulubot ang noo niya na tumingin dito. Nakabangga ang kuya mo. Ayun, nasa presinto, nakakulong. Ano po? Gulat na tanong niya sa ina. Ano po ba kasing nangyari? At ayun, naikwento nito lahat sa kanya kung ano ba nangyari sa mga kapatid niya. Kinabukasan, pinuntahan niya sa presinto ang kapatid pagkagaling niya sa mall na pinapasukan niya. Doon kasi siya nagtatrabaho bilang sales lady. At minsan naman, freelance model. Education graduate siya, kaso di niya nakikita ang sarili na nagtuturo. Kaya mas minabuti niya ang ganitong trabaho. Besides, malaki naman ang sinasahod niya dahil marami siyang racket na ibinibid ang mga produkto. Kuya, nagulat siya nang makita ang halos kulay talong nitong mukha ni Noah. Ano nangyari sa'yo? Para siyang sinasakal nang makita ng buo ang mukha nito. Sumingkit na ang mata at putok ang kanang gilid ng labi. Dapat di ito narito, kundi sa hospital. Si Kuya Cardo, nasaan? Tinuro nito si Cardo na nasa isang sulok, ayaw magkipag-usap sa kanya. Marahil nahihiya ito sa trouble na kinasangkutan nito. Gusto man niya itong lapitan, kaso di niya magawa dahil rehas na ang humarang sa kanila. Ayaw naman ito lumapit kahit nakita na siya, ni hindi nga ito makatingin. Ano ba kasi nangyari? Bakit kayo umabot dito? At bakit magamo-ka mo? Para itong bata na habang nagsusumbong na umiiyak sa kanya. Si Emil, hayop siya. Siyang may gawa nito sa akin. Magbabayad siya. Dapat siyang narito. Tulungan mo ako, Chantal. Ayoko dito. Gusto ko na lumabas. Humahagulgol nitong sabi. Palibhasa, may pagka-late development ito. Naluto daw kasi ito sa gamot nung sanggol pa lamang. Ayon sa nanay niya. Kaya napektuhan ang pag-iisip ng kapatid. Oo kuya, hayaan mo. Gagawa ako ng paraan para makalabas ka. Okay? Nakangiting wika niya sa kapatid para matigil ito sa paghikbi. Tahan na, puntahan mo si Kuya Cardo. Utos niya dito at tumalikod na siya sa kapatid. Di niya kayang makita sa ganitong kalagayan ang mga kapatid niya, lalo na si Noah. Okay lang sana si Cardo. Kaya nito dito sa loob ng kulungan kahit habang buhay pa. Malakas naman ang resistensya nito kahit papatpatin. Di tulad ni Noah, kaya nag-aalala siya. Baka dito na ito mamamatay. May epilepsy din kasi ito. Paano na lamang kapag bigla itong inatake? Oo, naroon ang Kuya Cardo niya pero wala naman ito magagawa dahil isa na rin itong detain. Wala talagang awang Emil na yon. Kuyong mang kamauna wika niya. Sa bagay, ano pa nga ba nga asahan niya sa lalaking mayabang at arugante na yon? Sobrang ginawa nito sa kapatid. Pinakulong na nga, binugbog pa. Miss Amonte, tama na, tapos na po ang visiting hours niyo. Wika ng jail guard sa kanya. Nakatayo pa kasi siya sa likod ng pader malapit sa selda ng kapatid. Sa desk police officer siya dumiretso para tanungin ito kung ano maaari niyang gawin para makalabas ang mga kapatid niya. Ano po maaari kong gawin sir para makalabas ang kapatid kong si Noah Samonte? Maaari siya magbayad ng 200,000 piso bilang danyo sa nabangga niyang kotse. Hindi po kaya masyadong malaki? Balita niya kasi bumper lang naman ang sira nito. Yun ang hinihingi ng biktima. Kung tutuusin, kulang pa nga yun.
Dahil attempted murder kaso nila. Pabait pa nga si Mr. Gonsalvo. Huh? Mabait? Talaga, sir? Sir, ginawa niyang star apple ang mukha ng kapatid ko. Mabait pa siya sa lagay na yon? Ha? Ang mga kapatid mo na ang unang nanakit, ipinagtanggol lang ng biktima ang sarili niya. Pinagtulungan siya ng kapatid mo, kaya mabigat ang kaso nila. Napasinghap siya sa hangin. Mali naman kasi talaga ang ginawa ng kuya niya. Malay ba naman ni Amiel na pagpasensyahan si Noah? Wala na po bang bawas yon? Maya-maya itanong niya sa pulis. Hindi po kasi namin kaya ang ganong halaga eh. Nilambutan niya ang natural niyang malamyos na boses at binigyan ng matamis na ngiti ang pulis. Baka naman umubra ang killer smile niyang palagi niyang ginagamit sa pageant. Mukhang umepekto. Dahil mukhang sumikip ang kwelyo nito at nakita pa niya kung paano nito ayusin ito at tumikim muna bago nagsalita. Huwag ka sa akin makipag-usap, miss. Kay Mr. Gonzalvo ka makipag-usap. Wala sa kapangyarihan namin na magdesisyon sa bagay na yan. Saan ko po siya makikita? Ang alam ko, sa Hidden Resort siya naglalagi. Doon siya madalas. Salamat, sir. Wika niya at kahit saan pa natatago ang Hidden Resort nito ay talaga namang hahanapin niya ito para makipag-areglo sa kaso ng mga kapatid.